Alhamdulillahilladzi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal makan. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yatuba alaina wa an yazidana al-ilma wa yaj'alana min haula'i alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma amin. Allahumma ij'alna min ahli al-abrar al-faizina fi ad-dunya wal-akhirah. Innama nahnu najtami'u limardatika wa liwajhika al-karim. Ya dal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ayyuhal ahibbatu fillah. Ubashirukum bi annakum fi majlisi talabatul ilm. Wa hadha al-makan alladhi yanzilu fihi al-malaika. وينزل فيه رحمة من عند الله. أبشركم بأن الملائكة يبحثون في هذا الأرض لمثل أو لأمثالكم لهذا المجلس، لأننا نجد الراحة الإيمان وهلاوات الإيمان، ونجد أيضا في قلوبنا ما يذكر ربه عز وجل، وهذا هو أفضل مكان في هذا الدنيا limithli hadal majlis. Allahumma amin. Mga kapatid, gusto kong ipabatid sa inyo, kayo ay nasa lugar na kung saan lugar na pinili na kinalulugdan ng Allah, na pinapahanap niya sa kanyang mga anghel, at ang mga anghel na ito ay nagdadala ng habag at awa at kapatawaran mula sa ating tagapaglikha. Walang lugar na pinakamainam dito sa mundo maliban sa lugar na kung saan tayo ngayon ay nandirito. At ganun din ang ating mga tagapanood at patuloy na sumusubaybay sa ating mga series, lalong-lalo na sa Akida. Mashallah. Bro, alam nyo, ang kaganda nito, itong series na ito, nilalagyan ko ng title, Akida 1, 2, 3, 4. Tapos meron tayong mga description, di ba? Yung definition ng Akida, sino yung mga Ahlus-Salaf, sino yung mga Salafi, ano yung mga paniniwala ng mga Salafi at mga Ahlus-Sunnah wal Jamaa, ano yung mga paniniwala nila, akida nila, at ito patuloy pa rin ito. Ganun din doon sa Islamic Center sa Second Industrial ay ang series namin na tungkol sa kwento ng mga propeta. Natapos na kami kay Propeta Adan, at ngayon tapos na rin kami last Friday kay Propeta Idris alayhi salatu wasalam. So maganda yung talagang mayroon tayong sequence na pinapalo, dahil at the same time mayroon ding mga katulad ninyo at mga nanonood na to ay patuloy silang sumusubaybay. Gantimpalaan tayo ng Allah, mga kapatid, sa ating mga pagpupursigi, sa ating paggawa ng kabutihan, sa ating patuloy na pag-aaral. Wallahi, tutunghayan ninyo. Bago natin ito simulan. Bakit ba? Sa atin dito sa mundo, sa mundong ito, isipin mo, wallahi, dapat lang ang isang Muslim bro, isipin niya na bukas, ngayon, isang araw, biglang lilisanin niya ang mundo. Pag mong isipin yung bala ko, abang siguro mga 10 taon ngayon, 5 taon ngayon, ito yung project ko, bibili ako ng lupa, bibili ako ng ganyan. Okay, pwedeng magplano. Pero ang napakaganda na pagpaplano is yung pagpaplano na kasama na koneksyon ng akhirah. Ya Allah, sana pagkalooban mo ako ng pera para gumawa ng masjid. Maski hindi ka nakagawa ng masjid, makukuha mo yung reward dahil sa kagandahan ng busilak ng iyong puso. Ya Allah, sana makagawa ko ng madrasa. Ya Allah, sana madagdagan pang pag-aaral ko. Sana makapag-aral ako sa ganito. Sana lahat na may koneksyon sa akhirah. Dahil kung tutunghayan natin ang buhay natin dito sa mundo, ilang taon lang tayo dito manatili, lilisanin natin ito. At subhanallah, hindi nakakamangha, hindi nakakapagtaka, bagkus nakakapangilabot o nakakatindig ng mga balahibo na tayo rito sa mundo, akala natin mahaba ang buhay natin dito, pero kung tutunghayan natin, mas mahaba ang buhay na ating igugugol sa libingan. Ustad, bakit nyo nasabi na buhay sa libingan? Kasi po, may buhay sa libingan. Pag namatay tayo, dito sa mundo, akala natin namatay. Pero papasok siya sa isang yugto o pangatlong yugto ng buhay.
na tanging ang Allah ang nakakaalam at ikaw matutunghayan mo dahil yun na ang simula ng Yaumul Qiyamah sa'yo. Ang sino mang nangamatay, yun na ang simula ng kanilang Yaumul Qiyamah, araw ng paghuhukom. Matutunghayan nila ano ang ginawa nila dito sa mundo, masama o mabuti. Kaya hindi masama na mangarap, Abdurrahman. Mangarap sa tama na yung kaya mo lang. Maraming sumubra yung pangarap mo, nabuang na. Hindi na niya na-reach yung pangarap niya, na bad trip na move on na, wala na, hindi na makapag-move on. Yung kakayanin mo lang. At wallahi mga kapatid, subhanallah, itong mundong ito, gamitin natin ito sa tama. Na habang may oras, habang may lakas, tayo na nandirito nang nagtitipon sa kaalaman. Bakit? Dahil walang lugar na tunay na pinakamamahal ng Allah at lugar na kung saan pagkain ng ating puso. Kanina kumain tayo ng bihon. Masya Allah. Pagkain, lumakas. Oo, ang sarap. Pero kailan natin nararamdaman na ang sarap ng kaalaman? Ang sarap pakinggan ng kaalaman. Wallahi matatagpuan lamang yan sa sino sa inyo. Sinong mga tao na nagsasabi na napakasarap na mag-aral, napakasarap na pakinggan ang turo ni Propeta Muhammad at mga sabi ni Propeta Muhammad at sabi ng Quran, dahil ang sabi ng Allah sa Quran, innal ladhina amanu walladhina amanu wa hum fi qulubihim, itong mga sila na mga naniniwala na fi qulubihim lil iman. Pagkatapos sa iman na pananampalataya ay sinabi dito sa aya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaong sila na mga naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanilang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at dahil sa kanilang pag-aalaala sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ay tunay na nagbibigay ng kapinatagan, katahimikan ng puso? Ito mga kapatid. At ito ang inahangad ng bawat isa sa atin. Allahumma amin. Ngayon, dadako tayo sa mga ano nga ba ang tunay na paninindigan at paniniwala ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. At yan ang hinihiling natin na tayo ay mapabilang dito sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. At paano sila naiiba sa mga ibang mga paniniwala ng mga kamusliman. Sabihin natin mga ibang sekta na ng mga kamusliman. At ito ay hindi pa bago, Brother Ibrahim, di ba? Kasi ito po ay propesiya na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkakaiba-iba ang mga kanyang mga ummah. Magkakaroon ito ng mga dibisyon. Magkakaroon ito ng mga iba-ibang mga sekta. At hinihiling natin ay mapadoon tayo sa sekta na kung saan pinili at sinabi ni Propeta Muhammad na iisa lang ang tatanggapin sa paraiso. Iisa lang ang kung sino sila yung mga tunay na nasa tamang landas. Sila yung jamaa aw humul ladina ana wa ashabi. Kung sino sila, yaong sila na ako ang aking pinag-iwanan at aking turo at ang sumunod sa akin na katulad ng aking mga kasamahan ng mga sahaba. Hindi sila nagpabago, hindi sila nagdagdag, datapwat tinanggap, sumuko, pinaniwalaan. At kung ano na yun sila at hindi sila lumalagpas. At yan ang dahilan mga kapatid kung bakit kailangan natin mag-aral. Dahil ano rin ang pag-aaral kung ito rin ay hindi natin isinasabuhay. Pero bago ito, may tanong ko lang. Bakit kung ganun, Ustad, bakit may mga tao din na nag-aaral, umaalam, pero bandang huli ay napunta sa ibang grupo, napunta sa ibang sekta, o di kaya naligaw? May nagtanong kasi sa akin kanina, Ustad, bakit may nagsabi na dati daw siyang Sunni at ngayon siya ay naging Shia? Bakit daw siya ay dating Sunni at napunta siya ng Asha'ira? Bakit siya ay dating Sunni at napunta siya sa
Ma'aturidiyah, Ja'fariyah, Al-Qadariyah, Jahmiyah. Ano ito? Hindi ba tayo ay nandoon sa tama? Hindi ba tayo ay nandoon sa tamang pananaw at pinanindigan at pinaniwalaan? Bakit parang bandang uli ay napunta na naman ng iba? So, bakit? Pumasok na ako sa Islam dahil alam ko na iisa lang ito at sagrado na totoo. Umalis ako sa pagka-Kristiyano dahil dati ako ay INC, dati ako ay Jehovah Witnesses, dati ako ay born again, dati ako ay maraming mapinasukan. Sa Islam, sim-sim, sawa-sawa. So, naguluhan tuloy ako, Ustad. Bakit ganun? Nakuha ninyo ang ibig ko sabihin? Ha? Gusto ko ng marangal na kasagutan mula sa inyo. Sige nga. Sige. Hamon dito sa inyo. Tayo lahat ngayon. Nag-aaral natin. Ahlus Sunnah wal Jamaa. Baka pala Ustad, mangyari sa atin. Nag-aaral din pala tayo. Baka bandang uli maging Shia din ako. A'udhu billah. Bagi iba ding sekta pa rin pala ako. Nakuha ninyo mga kapatid? Ha? Did I make myself clear? Ha? Ha? Clear, di ba? Bro, clear, Ibrahim? Anong tanong doon? Bro, ibigay yung yun dyan kay Kwan, kay Abdurrauf. At saka yung kay Ryan. Ryan, natilawan ni mo. Bye. Ha? Sige. Oh, habang nakikinig, mayroon pang dito, itong native. Bro, lahat ito, mashallah, 35 na mga estudyante, nakainom lahat sila. Oh, ulitin ko at hindi na ito na ang uli. Bakit na may mga taong nandoon na sa Ahlus Sunnah wal Jamaa o mga salaf tapos bigla rin palang napunta sa ibang mga sekta? Naging Shia, naging Asha'ira. Hindi ba doon sa tama? Bakit napunta rin sila sa iba? Pero teka lang, kung tutunghayan natin, iilan lang kayang bilangin ng daliri. Masya Allah. Yung kapatid natin, bago lang, kasama natin ito sa Hajj, Masya Allah. Si kapatid na, ano ba ito? Si Muhammad? Mikael, Masya Allah, pinili pa niya yung pangalan ng anghel na si Mikael. Siguro dahil sa pag-aaral natin minsan sa marami tayong nalalaman, sobrang mataas na yung pagtingin natin sa sarili. Tapos pag-aaral natin, hindi na para kay Allah, hindi para sa sarili. Masya Allah. O di kaya ilapit natin doon, lumagpas. Pag ikaw ay lumagpas doon sa direksyon na ibinigay sa'yo, anong mangyayari sa'yo, Brother Ayman? Maliligaw. Di ba? Tignan mo minsan itong GPS na ginagamit natin minsan, bro. Minsan nililigaw ka dyan. And I tried by myself. Tayo, kayo, minsan. Kanito, dito yung lugar. Sabi ko minsan, kinakausap ko, ikaw talaga, kung di ka lang babae. Nagsasalita pa siya. Tapos, bakit niligaw? Tapos, ito rin naman pala. Tapos, pinaglagpas mo ako, napunta mo ko doon. Ang punto rito, hindi lang yung GPS. Anumang direksyon, anuman yung tama, at sumobra ka, at nagpatigas ka ng ulo, at kinilala mo sarili mo na mas maalam, at hindi mo sinunod, hindi ka sumunod, maliligaw ka talaga. Isa yun sa mga dahilan. Pangalawang dahilan. Oh, Abdulaziz, Erfe. Sa pera. Okay, I agree with that, bro. Tama. Dahil practicality, di ba? Sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag narinig ka ng mga yon, ito, kilalanin nyo, ito si Abdulaziz, Erfe, dahil daw sa pera. Pero ang hadith ni Propeta, anong sinabi niya? Inna li kulli nabiyin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Subhanallah. Katotohanan sa bawat propeta ay may mga pagsubok sa kanila. Ang pagsubok sa aking ummah ay dahil sa pera. Dahil sa pera, pinatay mo ang pinsan mo, kapatid mo. Dahil sa pera, nangloko ka. Dahil sa pera, ibininta mo ang iyong relihiyon. Dahil sa pera, ibininta mo ang iyong dangal.
Dahil sa pera, nabuang ka, na yung mga nabuang. Wala, totoo yan. Kasama yan, pera. Meron pa akong gustong hanapin na tamang tumpak na sagot. Dito, bro. I think yan yung nagpapatunay na si Iblis talaga exists. Aha. Kasi yan yung trabaho niya. Masya Allah, Masya Allah. Correct. Ang daming factors, ano? Idagdag mo kaya si Iblis. Na habang ikaw ay nasasala, nandyan pa rin si Iblis. Bulong ng bulong pa rin siya sa'yo. Isipin mo, bro, minsan nagdarasal ka. Hindi mo iniisip, may biglang papasok sa utak mo na, uy, yung nabili ko kulang ng 50. Dapat kukunin ko yun. O yung barya na ibinigay, kulang. Bakit biglang masok yun sa isip mo? Na wala-wala yun. Yung mga gusto mong maisip minsan na hindi mo naisip, sasala mo naisip. Dahil si Iblis, pati sasala nandyan. Dahil si Satanas. At sa totoo lang, ahdiru, mag-ingat kayo. Dahil si Iblis, hindi lang dahil sa kung anong pagsunod natin sa sarili natin, ang isa sa pinakalayunin niya, wa bi'izzatika, ano sinabi niya? La'awiyannahum ajmain. Lahat sila'y ililigaw ko sa iyo, ya Allah. Sino nagsabi? Si Iblis, si Satanas. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, barakallahu fi kataballahu ajrak. Lesh ba itasalta bina? Hatta yakhud haula itulab. Ito na si Sheikh ang nagdala, Masya Allah. Sheikh Zubair, bayadallahu wajhaka ya akhi. Kataballahu ajrak. Shukran, shukran. Masya Allah. Kataballahu ajrak ya Sheikh wal mutabarik. Tamam. Jazakallah khairan. Kataballahu ajrak. Syukran jazilan. Yalla. Alhamdulillah. So, yun ang punto natin mga kapatid. 'Di ba? Si Iblis, ang layunin niya ay gumawa ka ng ibada na pagsamba na pabago sa Allah. Subhanallah. Minsan sinusunod natin sarili natin, ano yun? Kagustuhan ng sarili, marupok, mahina. Minsan bakit? Dahil si Iblis. Kunti lang yan. Pero ang tunay na layunin ni Iblis ay gumawa ka ng mabuti na gawain na akala mo mabuti na pagsamba, yun pala ay gawaing ligaw. Yuzayyinu lihaula'in nas kayfa ya'buduna rabbahum. At ginagawa niya sa tao na palamuti na mabuting gawain na akala mo mabuti, pero yun ay ligaw. Diba? Bakit? Ano ang kondisyon ng ating pagsamba? Niya, ikhlasun niya. Pangalawa, mutaba'a li Rasulillah, di ba? Alinsunod kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Maski gaano kabuti ang ginagawa mo, pero kung ito naman ay hindi ginawa ni propeta, khaliwal lihada, mafik ways, roh. Hindi tatanggapin yun. Anta mafik ghairu maqbul. Hindi tatanggapin. Null and void. Why? Because you're doing something new, which was not even done and introduced by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You alone, you are the one who initiated to do such worship na ikaw nagpapago. Anong gusto mo? Magaling ka kaysa kay propeta? La, mga kapatid, ang pagsamba tapos na, ang Quran tapos na, ang hadith tapos na. Huwag nyo na dagdagan. Huwag kang magdala ng hadith mo na pabago. Dahil alam na ang mga hadith at alam na ang kung anong nasa Quran. So, pera, dahil sa katalinuhan, kahambugan, anong sinabi dito kanina? Iblis. Dahil ka Iblis, bro. Yung iba napipilitan lang pumasok pero hindi talaga bukal sa loob na sa pagsamba talaga bukal sa loob na kalooban nila na ito na talaga yung tinahak nila na buhay. Tapos? So, guidance is never imposed by force. Okay. Ang tunay na pagkuhan talaga, pagsunod, walang pipilit sa'yo na punta ka dito o dito ka pumunta. Wala. Kusang loob ka talaga, isusuko yung buhay mo para kaya. So, dahil doon, Kaya siya doon naligaw. Kasi hindi bukal sa kalooban niya yung pagpasok niya sa Islam.
Ibig sabihin, pumasok siya, napilitan lang siya. So, nung napilitan siya sa Islam, tapos, napariwara, bumalik sa ibang ano, so, nagtumbling uli. Magaling magtumbling, magaling. Katulad ni Jet Li at saka si Jackie Chan. Ha? Di ba? Oh. Oh, si doktor. Doktor, ano sa'yo, doktor? Mashallah, may doktor dito, meron pang engineer dito. Oh, ang dami natin dito ng mga... Ano yun? Kung halimbawa, ikukumpara natin ang tao sa panahon ngayon, para silang tubig. Kung saan yung agos, lahat ng kumbaga yung karamihan, kung saan mas naayon ang kanilang kagustuhan, kung saan mas maganda yung sila pumupunta. Kumbaga, yun nga, yung bulungan ni Iblis, isa na din doon. Dahil sa alon, dahil kung saan yung uso, dahil kung saan yung marami. Saka kung saan mas naayon yung mas maganda para sa kanila. At kung ano yung type nila. Kung saan ta ka, suportahan ta ka. Di ba? Narinig nyo na yun? Kung saan ka, susuportahan kita. Bro, dito ka sa amin ka, naikwarta mo at tagbig alawan sa inyo ah. Sige lang. Sige, naikwarta. Sige, saan ka, suportahan ta ka. Yan. Pwede yan. Very good. Oh, Victa. Hindi siya nakuminto kung ano ang biyaya na ibinigay sa kanya ng kanyang tagapagligtas. At tinatawanan niya ang mga naligaw kaya siya nakasama sa mga Oh, Masya Allah. Dahil din sa hindi pagkakontento. Correct yan. Isa sa tunay na takot sa Diyos, na isa sa definasyon ay maging makontento ka. Pag hindi ka kontento, parang hindi ka ano. Abdurrahman, ano sa'yo? Sa akin, Ustaz, kulang na ng kaalaman sa kailangan. Oy, mga marites, makinig kayo. Sabi dito dahil sa kulang sa kaalaman at sa kulang sa pananampalataya. Balikan natin, bro, maalam na. May mga nakagraduate na. Yun ang sinasabi ko eh. May alam na. May kaalaman na sila. Graduate pa, doctorate pa. Maka-Diyos pa, matakutin sa Allah. Ano sa'yo, Rashid? Nawawala yung paninindigan sa propeta at Nawawala ang paninindigan. Bakit? Sumunod siya? Dahil hindi sumusunod siya sunnah. Okay. Dito. Si Abdullah. Ali. Ano sa'yo, Ali? Hindi, yung katanungan kasi, Oh. yung pagsagot kasi sa tanong, kailangan maintindihan natin yung katanungan muna. Correct. Hindi yung kalahating sagot eh. O yun, Ngayon, tama. Ang tanong kasi, maalam na. Marami na siyang alam sa Islam. Kasi, lagi ko naririnig sa khutbah, na kung sino man ang gabayan ng Allah, siya yung magagabayan. At wala namang makapagligaw dito, bukod sa kahit na anong gabay natin, kung ililigaw siya ng Allah. Correct. So ngayon, ang sagot ay dahil Sa ililigaw siya ng Allah. Subhanallah. Mga kapatid. Oh, pahabol. Sige bro, ano yun sa'yo? Yes sir. Unsa sir? Katiyap man na kisigari. Mata na kisig. Sir. Sir, na to na. Oh, maganda, maganda. Maganda rin ito. Dahil sa, maganda, very good. Alam mo, napakapuntok yung sinabi niya, dahil sa pride at dahil sa tradisyon. Kultura na ipinag-iwanan ng mga ninuno at sinunod niya. Mufti, ano sa'yo Mufti? Sige bro, ano? Ha? Maganda to, iba-ibang kuro-kuro at mga kaalaban. Dahil sa maalam na siya, meron ng kaalaman, yun na nga. Sa hindi siya makontento sa paghahanap ng kaalaman, ngayon lahat ng mga sikta o pananampalataya ay hindi naman siya pinasok niya ang lahat ng pananampalataya halimbawa ng Islam. Marami ang sikta ng Islam. Ngayon mayroon siyang isang katanungan, halimbawa, may tatanong niya sa isang ulama dito sa isang
sikta, parang hindi pa siya kontento sa tanong, sa sagot. Pupunta siya sa isa, hindi rin siya makontento hanggang tumama yung gusto niyang sagot dito sa isang sikta ng ligaw. Nandun pala yung ligaw. Ayun. Doon tumugma yung gusto niyang ipahiwatig sa kanyang katanungan. So dahil hindi kontento at naghahanap-hanap pa ng iba ng marami na mayroon na nga, tapos mayroon pa siyang hinahanap-hanap, no, hindi makontento. Ryan, ano sa'yo, Ryan? Sinabi rin ng Allah Sheikh sa Quran, di ba? Inna Allah ya'lamu bil muhtadin. Inna Allah ya'lamu bil muhtadin. Okay? Siya ang Allah nakakaalam sa tunay na sinong bigyan ng gabay. Last sa'yo, sige. Ito ay Babawi si Abdurrahman. pag sa katuparan sa propesya ng Propeta Muhammad SAW na ang sikta, ang Islam ay mahati sa Mashallah. Very good. 23 Correct. Hoy, maganda yung kayo talaga, mga marites. Makinig kayo dito, sinabi niya. Yung din ang sasabihin mo. Tamo, parehas lang naman pala kayo eh. Bisaya din eh. Unsa? Bisaya na ka? Ustad, yung mga sagot nila, Ustad. Bisaya man lang. Ha? Yung mga sagot nila, Ang sagot nyo, magpipinsan-pinsan lang yan. Tanan igagaw na siya. Bro, ito yan. Lahat ng sagot nyo at mga iniisip nyo, tama. Bro, ba't ka nagsasabi ng mali? Ikaw humusga ka na? Naging mufti ka na rin, Abdul Aziz? Sandali. Lahat tama, akma sa ating diskusyon dahil yan yung mga factors. We are talking about the reasons and the factors. Isa sa pinaka, kung yan ay bubuuin natin, wallahi, tama yung sinabi ni kapatid na Ali. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, indama su'ilat Aisha radhiyallahu anha, ano ang maraming dua ni Propeta? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sa isang riwaya, ya muqalibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ibig sabihin, tinanong si Aisha, anong maraming dua ni Propeta? Propeta na yun. Siya ang nagturo ng Islam. Pinili ng Allah sa sangkatauhan na bilang huling propeta. Ang pinakamaraming dua na hiling ni Propeta ay, O aking Panginoon na siyang may kapangyarihan at may panghahawakan sa puso ng kanyang alipin. Panatilihin mo ang aking pananampalataya, ang aking puso sa paggawa ng kabutihan at paniniwala sa iyo na hindi babago. Mga kapatid, ang iniling natin at sabatu fid din. Yung paghiling na hindi mabago ang paninindigan at paniniwala mo. Maaari tayo lahat ay tama. Insyaallah, ahlus sunnah wal jamaah. Pero hindi natin panghahawakan ang bandang huli anong mangyayari sa buhay natin. Ilan ang mga nasaksihan natin na dating mga Muslim na totoo, bandang huli umuwi sa Pilipinas, nagtambling. Nawala na sa tunay na paninindigan. Ustad, hindi lang yan. Diba dati sinabi mo sa amin, anong sinabi ko? Kwento sa Quran na mismo si Allah ang nagkwento. Watlu alayhim na abnaba'a. Ikwento sa kanila, O Muhammad, ang kwento ng isang alipin. Nasabi ng mga pantas, ito si Bal'am ibn Ba'ura. Si Bal'am ibn Ba'ura, mga kapatid, wala tayo sa kalingkingan ng kanyang pagsamba sa Allah, ng kanyang kaalaman, dahil ang kanyang kaalaman, pagsamba sa Allah at takot sa Allah, dahil doon dire-diretso na tinatanggap ng Allah ang kanyang panalangin. Sa ating panahon ngayon, may ganon? Minsan humihingi yung mga imam dyan sa Makkah, hingi-hingi hanggang ngayon wala pa, hindi pa nangyayari. Tignan nyo si Bal'am ibn Ba'ura, sa kapanahunan ng angkan ni Israel, sa kapanahunan ni Musa, hanggat dumating sa kanya ang mga tao, O Bal'am, papunta na rito si Musa, hilingin mo sa Allah, na dahil ikaw ay tinatanggap ang mga panalangin mo, na wag siya rito makarating. Dahil gusto nilang patunayan yung kung gaano talaga siya kalapit sa Allah. Sabi niya, bakit ko kayo susundin? Si Musa, propeta yan? Kakayanin ko ba yan? Parang binago siya ng kanyang paninindigan hanggat dumating ang pera at saka kapangyarihan at saka babae kay Bal'am ibn Ba'ura, sumunod siya, namatay siya na kafir. Dahil sa babae, bro,
Gusto mo tignan kung sino yung tunay na mananampalataya sa atin? Ha? Engineer? Isang babae, doon kayo sa isang hotel, kayo lang, isang buwan. Hindi ko alam anong mangyayari. Wag mo na sa amin ikwento. Bro, dahil sa pera, dahil sa babae, kahinaan ng tao, lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Dagdagan mo, hindi lang si Bal'am ibn Ba'urah, nabanggit din sa hadith na si Barsisa. Maraming may alam sa inyo tungkol kay Barsisa. Di ba, Rashid? Maalam, matakutin sa awliya, matakutin sa Allah, ginawa pa niya sarili niya na awliya. Doon siya, nandoon sa gubat, ayaw niya ng mga nakakita ng kasalanan, ayaw niya na makihalubiro sa mga makasalanan, pero dumating ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na dahil sa babae, binuntis niya ang babae, pinaslang niya ang babae, namatay siya na kafir. Anong sinabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ba? Kayo na mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah na tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay na kayo ay hindi mga Muslim. Hindi mananampalataya. Dahil pwede isa sa ating mga kapatid, ya Allah, wag sana ya Allah. Panatilihin kami. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma amin. Hindi natin panghawakan, bro, ang ating pananampalataya. Nasa Allah yan. Sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang mga daliri, at dahil sa kanyang daliri ay kung ano lang ang gagawin niya na pwedeng sa isang saglip, ang isang mananampalataya ay gawin niyang maging kufr. At ang mananampalataya ay magiging at ang mga nananampalataya magiging kafir, at ang kafir na makasalanan na kilala mo ngayon, na sabi mo, ito buang ni siya, unsanid, patsyunan ni siya, pusilon, kay salot sa lipunan, lahat sinasabi natin masama siya, pero bandang huli, namatay siya na siya ay kinalugdan ng Allah at siya ay sa paraiso. Nakalimutan nyo yung kwento sa isang lalaki na pumamatay ng 99 na mga tao? Ginawa pa niyang 100 sa panghuli. Pero anong hukom? Namatay siya na siya ay pinatawban ng Allah at siya ay kinalugdan ng Allah. Ngayon sasabihin mo, where is the justice? Katakutan mo ang Allah, bro, wag mo sabihin, where is the justice? Allahul Hakim. Siya ang Allah na nulumikha sa atin bago pa niya tayo likayin. Alam na niya kung ano, saan tayo patutungo. Alam na niya kung ano ka. Alam na niya anong gagawin mo. Kaya hindi natin alam ano ang sa ating dua. Panalangin, palagian na, ya Allah, ang aking puso at ang aking pananampalataya ay lagi itong sayo. Laging mag-connect sayo. Na hindi mabago, hindi masilaw ng pera, hindi masilaw ng kapangyarihan, hindi masilaw ni letter A. Sino yung letter A? Hindi mo kilala? Itanong mo dito kay Kuan, kay Jibril. Kailan si Jibril? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi mga kapatid, ya muqallibal qulub. Kaya mga kapatid, wallahi, nujaddid anfusana. Mada nujaddid as-sahabatu ridwanullahu alaihim indama kanu yajtami'una fil masjid fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun hayya bina nu'minu sa'a. O mga kapatiran, halik kayo at magtipon-tipon tayo para palakasin natin at patatagin natin ang ating pananampalataya. Minsan, ang lakas ng pananampalataya natin, biglang huli, wala na. Dahil sa pagsubok. Totoo, bro. And this is true. And this is the reality. Kasi, ano ba? Ang tao kasi talaga marupok at mahina. Kaya ang hinihiling natin, dua lagi sa Allah. Dahil siya ang magpapapanatili sa atin. Nakuha, mga kapatid? Kaya bagat naman ang Islam, ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, tignan nyo kung paano sila. How they stand on their belief in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaa are distinguished from other groups by a certain characteristics and features such as the following. Iilan lang ito, mga kapatid, marami kasi ito, pero kukunin na natin kung paano ang paninindigan ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang mga salaf, na kailangan doon tayo. Kailangan, huwag tayo sumobra, huwag tayong magdagdag. Paano sila manghawakan? Sabi, they are the people of moderation. Moderation. Anong moderation sa Tagalog? Ayaw mo na Bisaya, Tagalog sa daan. Ha?
Ano ang moderation sa Tagalog? Uy. Kaigihan. Sila yung mga pamayanan na nandoon lang sila sa gitna. Hindi sobra, hindi labis. Parehas ba yun? Sobra, labis? Nandun lang sila sa tama. Okay? Katamtaman. Bro, lahat ng gawin mo, kailangan nasa moderate. Pag kumain ka ng sobra, hindi magandang pakiramdam mo. Lahat ng sobra, anything goes beyond the limits is no longer good. It's no longer healthy. Di ba, bro? Kung sino nagkain sa inyo ng 3, 4 na pansit na yung kwan, baka ngayon, baka inaantok na o hindi na niya maintindihan sinasabi natin. Kaya busog naman, puno na, hindi na magano. Ang hadith ni Propeta, tinuruan tayo paano tayo kumain. 1/3 ng may hangin, 1/3 ng may tubig, 1/3 na liquid. Kaya ikaw na busaw, ikaon mo tanan. Na wala na inauban sa uban. Bro, di ba? Yun ang punto. Ibig sabihin, moderate sa lahat ng bagay, pati sa paggawa ng pagsamba sa Allah. Pag sumobra, bid'an na yun. Kasi nandiyan na si Propeta. Si Propeta, napaka-moderate niya. Ano sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, "Makhuyira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhtara aysaruhuma. Ma kana ithman, wa in kana ithman kana ab'adun nas min al-ithm." Katotohanan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, ang kanyang asawa, siya ang tao na pag siya ay napapili sa dalawang bagay na pagsamba o gawaing mabuti, ang pinipili niya ay ang pinakamagaan. O yung iba, hey, di nga kinandinggal ba ka kanya karasarasay? Ayaw na kay, gahi ka ayaw bay. Mo pwedeng mang-moderate. Basta relihiyon ng Allah, isacrifice lahat, ibigay natin lahat hanggang mamatay ka dun. O, sumubra ka na, may sakit ka na, ginawa mo pa ng sinobrahan mo dahil hindi ka uminom ng gamot. Sabi mo, ang Allah ang magagamot sa akin. Tapos sabi nang, wag kang maligo. Naligo ka pa kasi narinig nyo yung isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na minsan naglakbay sila tapos may isang lalaki na siya ay nasa junub. Nung nasa junub siya tapos masyadong malamig ang panahon, nagkasakit siya o nagkasugatan siya. Sabi niya, ano ba ang dapat kong gawin? Sabi nila, nasa junub ka, dapat maligo. Oh, naligo nga siya. Yung sugat niya na nagka-infection. Hanggang kinabukasan namatay na yung isang sahaba. Wallahi, sabi ni Propeta Muhammad, hindi yun ang tamang paraan. Pinatay niyo siya. Kasi ang dapat sana ang ginawa niya ay nagtayammum. Doon ang kaalaman. Moderate ka lang. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang relihiyon, ma ja'alallahu min dini min haraj. Hindi ginawa sa inyo ng Allah ang kanyang relihiyon na pahirap, na nahirapan kayo. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kung kayo ay nahirapan na gawin ng gawain na wajib, wag mo gawin kung hindi mo kaya. Wajib sa masjid. May sakit ka. Bakit ka pupunta doon? Yung sakit mo, mag-transfer pa sa uban ng mga tigulang. O, nagpahamak ka tuloy sa mga iba tigulang. Doon ka na lang sa bahay. Ikaw lang may maapektuhan. Hindi pa, bro? Wajib ang pag-hajj. Wala kay kwarta, wala kay pera. Huwag ka mag-hajj. Ang Islam ay sa moderation. Maski pinag-uutos, pero kung hindi mo kaya, huwag mo gawin. Subhanallah, may nandun ako sa Pinas. May mga kamag-anak, Ustad, Sheikh, sana makapag-hajj ako. Inihiling ko yan, insyaAllah, makapag-hajj ako. Sabi ko, may pera ka? Wala nga eh. Wala nga makain yung pamilya ko. O sabi ko, hindi wajib sa'yo. Sekreto lang para mag-hajj ka. Anong gusto mo? Hilingin mo sa Allah. Since yung puso mo na dalisay. Pangalawa, may hadith ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag ikaw na after Fajr, ang ginawa mo ay umupo ka hanggat inatay mo na bago mag-ishraq o magduha, 1 oras lang yun sa pagitan nun, pag-dhikr, pagbasa ng Quran, pag nagdasal ka ng 2 rak'an na sunnah, ka-ajruhu al-hajj o umratan tamma-tamma. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man sa kanila nasa after ng Fajr ay siya ay umupo at antayin niya hanggang bagong sumikat ang araw na maliwanag ang salatud duha, mahigit 1 oras lang yun. Pag nagdasal ka doon ng 2 sunnah, ang gantimpala mo ay para kang nag-hajj o di kaya ay umrah.
na hindi ka nag-Hajj na umrah, nasaan ka? Nandun ka sa Marawi, nandun ka sa Divisoria. Ano. Wallahi mga kapatid, ang Islam, very practical. Ang Islam, pagsunod, pagtalima, nasa moderation. Huwag natin lukuin ang sarili natin na sinusobrahan mo ang lahat ng pagsamba. Hindi mo kaya, ba't mo gagawin? They are the people of moderation who read the middle path between extremism and negligence. Ang Islam, minsan nasasabihan tayo mga terorismo o di kaya kayo ay mga extreme, sumusobra. No, kasi mayroon ngang mga sumusobra. May mga tao na sabi nila, nandito tayo sa Mindanao, kailangan natin gobyerno ng Islam, kailangan natin ng Sharia ng Islam. Pag ayaw ng gobyerno, lumaban tayo, mamatay tayo, paraiso tayo. Masya Allah. May punto. Maganda ang layunin. Pero punta ka sa ano ang turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, 13 years, 13 years, nandoon siya sa Makkah, pinapahirapan sila, kinukutya sila, inahamak sila. Ang ginawa ni Propeta, nagdakwa at pinanindigan niya ang tamang turo ng akida. Ang tiwala, paninindigan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akida, tawhid, 13 years sa Makkah. Hindi siya nagsabi na makipaglaban tayo. Nandyan si Ammar, Ibn Yasir, si Sumayya, unang babae sa Islam, na pinaslang na shahid, karumal-dumal, kasidhi-sidhi ang pagpatay sa kanya. Si Yasir, si Ammar, yung anak niya, lahat. Anong sinasabi ni Propeta? Harap-harapan, pinapahirapan. Si Bilal, pinapahirapan. Sunog ng araw, mukha niya, bato, nilalagay rito at siya ay sobrang masidi. Anong sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga taong ito? Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Mga kapatid, wallahi, tayong Muslim, alam natin, pag nagtiis ka para sa Allah, mundo ito na panandalian. Magtiis ka na totoo paniniwala mo sa Allah, ang gantimpala mo paraiso. Sabi ni Propeta, magtimpi kayo o pamilya ni Yasir, dahil katotohanan ang igagawad sa inyo ng Allah dahil sa pagtitimpi sa kanyang relihiyon ay ang paraiso. Bakit hindi tayo makipaglaban? Sugod ng Allah, nandito na tayo sa Makkah. No, that's not the point. Makipaglaban ka sa oras na pinagkaisahan ng mga Muslim. Mayroon kayong leader, kaya ninyo, mental, pera, physical, lahat. Wala Ang ideologiya nila, walang imposible na ang Allah ay padalhan niya dito ang kanyang mga anghel. Tsaka tulad ng mga nangyari doon sa Ghazwatul Badr. No bro. Importante yung niya mo. Alam mo ang Islam, yung gawain mo na bubuti na hindi mo panay sa gawa, pero maganda yung layunin mo, ibibigay na sa'yo ng Allah. Ay hindi mo kaya mag-Hajj? Pwede mo mag-Hajj sa pamamagitan ng diya mo. Mayroon na nga nag-Hajj. Ginamit na nila ang lahat. Napagod pa sila. Sana tanggapin ng Allah ang kanilang Hajj. Bumalik sa kanilang lugar, walang nabago. Bakit? Nag-Hajj siya na hindi para sa Allah. Nag-Hajj na para papakitang tao. Bakit? Anong ginamit? Nandun pa siya sa Hajj. Iniisip na niya, Sheikh, magbabago ako ng pangalan ko kasi Hajji na ako ngayon. Iba na yung pangalan ko. Tapos magpapa-streamer ako doon sa bahay namin sa Pilipinas, mula doon sa pagdating sa airport, welcome home, Hajji. Bakit? Anong gusto mo na pangalan? Gusto ko, Sheikh, pwede ba ang pangalan ko Aramina? Bakit Aramina? Sasabi niya, Sheikh, nandito tayo kanina sa Arapat. Tapos nandito tayo sa Mina. So pinagsunod ko, Aramina. So, anong problema kay Aramina kung yun ang gagawin niya? Anong inisip mo? Makamundong bagay para matawag ka na Hajj. Wallahi mga kapatid, tandaan nyo, may mga tao na gumagawa ng pagsamba na akala nila tanggap ng Allah, pero pagdating sa araw ng paghukom, maari ito ay 0. Maari ako, maari ikaw, maari tayo.
Kaya dapat minsan magnilay-nilay, umiyak sa Allah, ikaw lang mag-isa, ya Allah, habang buhay ako, lahat ng ginagawa kong pagsamba, pagtulong sa kapwa, pagluto ng pansit bihon, pagbiko, lahat ng mga niluluto ko na yan, paggawa ng kabutihan, ya Allah, ito ay ikhlas lahat sa iyo. Titignan ng Allah kung anong nasa puso. Ang aking pagtuturo, ang aking pagbasa ng Quran, lahat. Sino nakakaalam? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang punto dito mga kapatid, what is the bottom line? Don't ever judge anyone. Kasi hindi mo rin alam ang sarili mo anong patutunguhan mo sa bandang huli. So, between exaggeration, yung mga pasobra pa, and neglect, yung pagpapaiwan, whether that has to do with akida, lalong-lalo na sa akida. And this is what we call why we are learning akida. Para malaman natin kung ano yung tama. Akida ng mga iba, sumobra. Miyakaliw sa guris. Suminibay sa paginom niya naig. Rulings, whether that has to do with akida, rulings or behavior. So they are the middle group. Tama bro, nandun kayo sa gitna. Di ba? They are in the middle group among the groups of the ummah. Why? Just as the ummah is the middle nation among other nation. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, sabi ng Allah sa Quran. And we have made you a middle in the nation. Sinabi na natin yan nung una. Hindi katulad tayo ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Ang mga Hudyo, alam nila yung katotohanan, hindi sumunod. Ang mga Kristiyano, hindi nila alam, sunod lang sila ng sunod. Tayong mga Muslim, hindi. Gagawa ka, susunod ka na may tamang kaalaman. Bro, hadith yan ni Propeta, sinabi niya yan, Sinong nagsabi niyan? Aywan, kasi nagpagupit ako dun tapos kinukwento ng barbero, yung daw ang pwede natin gawin. Delikado yan. Barbero ang nagsasulti sa'yo. Itanong mo doon sa barbero, saan niya kinuha yung hadith? Sama ba yung hadith? Bukhari, Muslim, hindi ba ito daif? Huwag kang makinig ng mga hearsay. Kailangan by source from the Quran in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa mga kapatid, yan ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. At yan tayo dapat, nandoon tayo sa middle, pipiliin at ano yung tama na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, they only follow the Quran in the Sunnah, paying attention to them and submitting to their text. And they interpret them according to the methodology of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the understanding of the Ahlus Salaf. Ahlus Salaf, why? Because they are the people of the predecessors. They followed what the Sahaba understood, interpreted the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Correct. Quran lang at Sunnah ang ating pinapaniwalaan. At kung paano natin naintindihan ng Sunnah ay dahil sa pagpapaliwanag ng mga Sahaba. Tandaan, sabi ni Imam Malik o si Imam Ahmad, lahat ng salita pwedeng tanggapin, pwedeng i-rejected. Khalas, ro, hindi ko yan tatanggapin. Maliban sa salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino nagsabi dito? Si Imam Ahmad. Sino nagsabi dito? Si Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sino nagsabi dito? Si Muhammad Abdul Wahhab, mga masyaikh lahat. Okay, correct. Tignan natin. Ano ang batayan sa hadith? Anong sinabi dito ng mga pantas? Tatanggapin ko. Pero kung hindi, kahit sino pa yan, mas maoobra, mangingibabaw ang sunna at kasabihan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakuha mga kapatid? Ha? Pangatlo, they do not have venerated, or what is this? Venerated imam, or the so-called, they called holiest imam. Mayroon yatang pinapatamaan dito. Bakit? Kasi wala tayong imam na kinukonsider na very holy. Why? Whose words they accept wholesale and reject anything that goes against that. Siyempre, kung maski imam pa yan, maski sheikh pa yan, kung katanggap-tanggap ang sinabi niya na naayon sa hadith at sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kung hindi, bakit ko tatanggapin? Sa dami ng mga hadith na correct, yan ang tatanggapin ko. Na hindi kaya sa tunay na pag-iisip. They are the most knowledgeable of the people about him in his words and deeds. Why? Because they follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hence, they are the ones who love the sunnah of the Prophet, and most of them, they know and they follow it without any doubt,
without any rejection, and with devotion, with the greatest love for those who follow the sunnah. Limada anta tusamma ahlu sunnah wal jamaah? Because you follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun lang yun, mga kapatid. Pag ikaw ay sumunod sa sunnah na turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahahabagan ka ng Allah, mamahalin ka ng Allah. Maski sinabi mong gusto ko yun, pero ito dito ko nararamdaman. Bro, ang relihiyon ng Islam hindi ganun. Na kung ano yung gusto mo. Ang relihiyong Islam ay kung ano ang isinagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, they refrain from arguing about religion. Na kaninga akong giingon karon ba? Natanay nang nagdebate-debate. Tignan nyo, ang mga ahlu salaf wa salih, mga kapatid, ahlu sunnah wal jamaa, hindi sila mahilig makipag-argumento o makipag-debate. Ngayon nakikita mo na, baka doon rin pag ito, magkuhan tayo rito, magdebate tayo. Para makita natin kung sinong matigas, sinong may alam na maraming mga haditan, mga Quran, mga hafid. Ito ba, bro, ang Islam? Ito ang pinag-iwanan at tinitunuro sa inyo ni Propeta Muhammad? Dahil magaling ka makipagdebate? Ikaw, Yahya, maliit ka pa na lalaki, makipagdebate ka pa? Pakikipagdebate ka dyan sa mas matangkad mamaya. Bro, hindi ganyan ang Islam. Maalam ka, magpakumbaba ka, bro. Maniwala ang mga tao, alhamdulillah, hindi sila maniwala, khaliwali. You have done your task. Sabi ng mga Arabo, makasarta. Ano yung ibig sabihin ng makasarta? Ibig sabihin, hindi ka nagkulang. Ginawa mo yung ginawa mo. Kanina, may ginawa ko, nagkulang, nakalimutan. Sabi ng mudir ko, makasarta ya amrullah. Kalas, you've done. That's okay, I appreciate. Kasi ginawa mo eh. Sa Islam, alhamdulillah, pag naggawa ka ng ijtihad, ang mga ulama, pag gumawa ng ijtihad, pag nagkamali, meron silang reward. Ang problema, pag alam mo na mali, ginawa mo pa, nambut siya mo kinabuhi. La hawla wala. So ito, mga kapatid, turo natin dito sa sarili natin. Maski gaano ka kaalam, bro, wag mo ipangilas na ikaw ay maalam. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano sinabi niya? Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajha Allah, la yata'allamhu illa iwajan min aradil dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Hadithun sahih fi Tirmidhi, Bukhari wa Muslim. Allahu Akbar. Anong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad? Katotohanan, ang sino mang mag-aral, manaliksik ng kaalaman sa Islam para ipamalas, para sabihin na maalam siya, o para idibate, ay i-challenge ang sino mang mga maalam na mga ulama, katotohanan sa araw ng paghukom, hindi niya maaamoy ang kanyang paraiso. Walyaudu billah. Kasi akala mo paraiso na tayo, ulama ka na, mayroon ka nang na-memorize na hadith, nag-aral ka na dito kay mga sex, ganyan. Bro, ang Islam, anong hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Man tawadda'a lillah, rafa'ahu Allah. Wa man takabbara lillah, adda'ahu Allah. Sino mang magpakumbaba, itataas ng Allah ang kanyang antas. Sino man ang magpakataas, ibababa ng Allah ang kanyang antas. Alam niyo ang kaalaman, bro, isa sa sinabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ang uod ba yun? Hindi uod. Ano yun? Yung seeds sa Tagalog. Buto. Binhi. Butil. Buto. Anyway, seeds. Okay? Parehas lang manabay. Ang sa di ka. Di ba? Liso, saan mo sa Maranao? Liso. Lisuan ng tigiran na madang. Papamulan ka ro. Makinig kayo. Yung liso na yan, o yung seeds na yan, o yung buto na yan, pag yan ay ipinakita mo sa araw, ang dali niyang matunaw o ang dali niyang masira. Nagpapasikat kay sa araw eh. Ilagay mo sa ilalim, mapagkumbaba, walang nakakaalam, walang nakakatangi. Masya Allah. Tutubo ng mabuti. Katulad ni Imam Ahmad ibn Hanbal, napunta siya sa Basra o sa isang lugar sa Sham para lang sa isang hadith na paghahanap at paglalakbay. Napunta siya doon, pinapalabas doon ng isang caretaker ng masjid. Gawas ka dito sa gawas. Hindi niya sinabi na ako si Imam Ahmad. Magpapahinga ako dito. Kilala siya, tanyag siya sa oras na yun. Imam Ahmad ibn Hanbal, Allahu Akbar. Lumabas siya, bro. Itinuring siya na ordinaryo na tao. Siguro kung ano yun. Ako si Sheikh Ustad Gon, hindi mo ako kilala. Allahu Akbar.
ang mga ulama mapagkumbaba, bro. At yan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sifat ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nandito siya sa marami, hindi mo masasabi na, saan ba si Propeta? Ordinaryong tao. Mapagkumbaba. Allahu Akbar. Mutawadi. At yan ang mga sifat ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa at ang mga tao na mga matakutin sa Allah. So, they refrain from arguing about religious matters and avoid people who engage in such arguments and debates. Correct. They refrain from disputing about matters of halal and lawful and haram and lawful, and they accept the religion wholeheartedly. Nasa middle sila. At hindi nila hinangad na makipagdebate sa iyo. After all, ito, religion ito ng Allah. Tapos na. Di ba, bro? Hindi mo magabayan ng tao. Sino magbibigay ng gabay? Ang Allah. Hindi ikaw. Hindi kahit sino. Gumawa ka lang. Isagawa mo ang Islam. They don't make holiest persons of the righteous Salaf. They believe the way of the Salaf is safer, more based on knowledge and wiser. Ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, mga kapatid, ang iniisip nila doon sa kung ano yung tugma na tama, na nasa tamang proteksyon, na katanggap-tanggap, at very wise. Di ba? Bro, halimbawa, masjid, Salatul Jum'ah. Napakainit ngayon ng araw. Bro, grabe no? Ano ngayon? August na ngayon, di ba? August, mainit pa rin. Dili katulad sa mga nauna na malamig na ng konti, pero ngayon ang initin, 44 plus. Meron kang kotse. Ito walang kotse. Tapos, pupunta kayo ng masjid. Anong gusto mo? Gagamitin mo yung kotse mo o maglalakad ka na lang? Gagamitin yung kotse. Ha? Gagamitin yung kotse. Sigurado ka? Gagamitin mo yung kotse? Ha? Anong gagawin? Ha? Gamitin ang kotse. May nabanggit kasi sa hadith ni Propeta na pag sa Yawmul Jum'ah, pag naglakad ka, bawat hakbang mo, napakalaki ng gantimpala. Pero, depende nga sa sitwasyon. Sinabi ni Propeta, okay, pero hindi niya ipinag-utos. Ano ang gagawin ko? Titignan ko ang panahon. Init-init ka ron, maglakad ka dyan. Pagdating mo doon, mathirsty ka pa, magpapawis ka pa, iba pang amoy mo na magpawis doon sa loob ng masjid. Pagdating mo, hindi na pakiramdam mo. May blood ka pa, binigyan ka nga ng kotse ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi mo to gamitin? Parehas lang, depende sa niya. Di ba? So, ibig sabihin kung ano, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, engineer, napakaganda ng turo ng Islam. Bakit? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbul abda an yara athara ni'amahu alaihi. Subhanallah. Katotohanan si Allah, mahal niya ang kanyang alipin na ang mga biyaya nito ay naipapakita niya. Anong biyaya sa iyo, bro, ng Allah? Ipakita mo. Ambog na itong si Ibrahim, tigulang na ito na nagabug-ambog pa. Sabihin mo, bro, okay lang yan. Kasi ang hadith ni Propeta, ipapakita ko ano ang biyaya na ibinigay sa akin ng Allah. Kaya kung bumili ng magandang sapatos, magandang taub, kung bumili ng kotse, gumawa ng bahay, masjid, bakit hindi? Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Ang problema kasi ikaw, tayo, o iba sa atin, nagpapagandang lalaki, nagpapakita ng gilas para iparinig at para ipakita. O yun, nagambugyapon ka. Hambugero ka, napakita sa ibang tao, di ba? Bro, nasa niya mo. Mahal ng Allah ang nagpapaganda, nagpapakabango, nagpapakabuti. Subhanallah. Ganda ng turo ng Islam. They reject misinterpretation and submit to the Sharia, giving precedence to the narrated text over human reasoning or concepts and subjugating the latter to the former. Ano ibig sabihin nito? Bro, sila, maski sinabi mo na katanggap-tanggap ng sinabi ng isa na logic, oo yun, mas okay yun, pero doon sila pa rin magbabase sa text ng Quran o hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi mangingibabaw yung utak, hindi magigibabaw kung ano yung ijtihad. Ang mangingibabaw, Quran at saka text. Final na yun. May final gari, did na paguman. Kasi uubrahin mo pa ng utak mo yung kung ano yung nasa Quran.
Sabi mo, hindi, ito ang mas maganda. Very logical ito. Common sense. Kung sa'y common sense, dagay naging common sense na nagkuhan. Lumipad. Astaghfirullah, wallahi. They reconcile between different texts on a single issue and interpret ambiguous text by referring to an ambiguous text. Ano ibig sabihin nito? They reconcile between the different texts. Di ba? Ang turo ng Quran, ano sinabi ng Allah sa Quran? Wa in farudduhu ilallahi wa rasuli. Mahiya hadil ayah? Ufadul Quran. In ikhtalaftum fil Quran, di ba? Wa in shay'in. Basta ang aya na yun. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Kung magkaroon kayo ng mga disputes, hindi pag-uunawan in regards to religion matters, ibalik nyo sa Allah at sa kanyang sugo. Sa Quran at saka sa Sunnah. Kalas. Ano bang pinag-aaway natin? Ano bang hindi natin pagkakainteresan, bro? Bumalik tayo sa Quran at sa Sunnah. Isa lang naman ang reference natin eh. Asan? Quran. O itong Sunnah. O nga naman tayo nag-away. Bakit ikaw na kuwan? Bakit ka nakikipag-away, bro? Bakit ka magkaiba tayo? Kung gusto mo magkaisa tayo, kung gusto mo magkaunawan tayo, bumalik tayo sa Quran at Sunnah. Faruddu ilallahi wa rasuli. Eh bakit ikaw nagkaiba? Kasi yung mga factors na sinabi niyo. Kasi iba ang ulama, ustad na pinakinggan mo. Wallahi mga kapatid, kung nag-iingat tayo ng pagkain, mas ingatan natin ang kaalaman kung saan natin ito pinapakinggan. Dahil ito ay dito nakasalalay ang kaligtasan mo, kung saan ka paroon. They set an example of the righteous, guiding people to the truth and to the straight of fact, adhering to the truth and not wavering by agreeing upon matters of Aqidah, by combining knowledge with worship, reliance upon Allah with the following of the means, engagement in worldly affairs with piety, fear and hope, love for the believers with faith of the disbelievers. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sila ay nagpapagawa ng ehemplo sa kanilang sarili. Kung anong ipinag-iwanan ni propeta sa magandang pakikitungo, sa magandang pag-uugali, sa lahat ng anuman, at nagtuturo ng kabutihan sa mga tao at hindi nanliligaw sa mga tao. Nandun sila sa straight path na tama, adhering to the truth, doon pinanghahawakan nila ang katotohanan. Walang pabago, bro. Bakit mo lilinlangin ng tao? They do not give themselves names based on anything other than Islam, the Sunnah, and the Jama'ah. Yan. They do not give themselves names. Oh, ano ito? Anong naunawaan nyo dito? Ha? Ano? Wala silang label. Okay, hindi sila nagle-label. Ngayon bro, grabe ngayon na, subhanallah. Dahil lang sa pangalan, dahil lang sa grupo, dahil lang sa Jama'ah, diyan nagkakaroon. Tignan mo kung paano tayo nilinlang ni Satanas, ni Iblis. Maski gaano kaganda ng turo ng isang ustad, ay, hindi natin yan kasama. Bakit? Kasi grupo siya ni Kuan, na tayo na dito tayo sa tamang grupo. Dahil sa mga pangalan, dahil sa mga labels na ito, dahil sa pagkakaiba. Samantala, mismo ang Allah nagsabi sa Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. O, di ba? Kayo na mga nasyon ay, O mankind, we created you from a single pair of a male and a female. And we made you into nations and tribes that you may know one another. Isipin mo bro, kung walang tribo sa buong mundo, kung walang nasyon sa buong mundo, lahat tayo Pilipino. Buong mundo Pilipino. Payag kayo? Bakit Pilipino pa pinili mo, Ustad? Arabo na lang. O, papayag ba ang mga Amerikano? Ha? Bakit tayo nagkaroon ng pagkakaiba-iba? Ha? Hindi papayag ang mga aitas. Mas gusto nila nakatsinilas lang sila, mga ipugaw. Oh, correct. Wala nang nganga. Wallahi, subhanallah. Tignan niyo ang hikman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakaiba-iba natin. Di ba?
Pero ang hikmah doon ng Allah, we made you into nations and tribes that you may know one another. Para magkakakilala-kilala. O di kaya para magtulong-tulungan o gumawa ng kabutihan sa bawat isa. Pero sino ang pinakamalugod sa Allah, pinakamamahal niya? Sino yung matakutin sa Kanya? Pang-sampu, mga kapatid, ay inshallah itutuloy natin ito. Sobra na yung oras na natin sa susunod na linggo. O sa susunod na, linggo, di ba? Next week, linggo. In kana fi baqiyatun min al-haya fa as'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuhal ahibbatul kiram an yajziyana khairal jaza fi hadhihi ad-dunya fi hadha al-haya wa yatuba alaina. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adkhilna al-jannata kamal abrar. Ya Allah, tulungan mo ya Allah ang aming mga kapatiran na patuloy ngayon na nahihirapan sa Palestine. Ya Allah, igawad sa kanila ang paraiso. Allahumma amin. At kapatawaran. Gawin kaming tunay na matakutin sa iyo at lipunin kami sa paraiso sa katulad naming pagtitipon ngayon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.